Mami, ka-viewers, ka-W, kain po tayo. Kadadating ko lang galing sa work. Piniinit ko lang itong mga pagkain na to. Ito po yung fried rice. Ready kay Berna. Yung niluto ko pong tuyo at saka yung pong yung pong itlog, fried egg. Pritos ng isda at saka yung niluto ko pong ano ba yun? Ampalaya. May ilan lang po na nilagay ko dito. Thank you po kay Lord. Gutom na mo. Po tayo. Dapat pala hindi itong aking pinggan na to ang gagamitin ko kasi masyadong madaming price baka mamaya di may maubos. Lagay ko po dito mga kamami ha, pasensya na po. Yan, para isang lagayan na lang ng mga kamami. Tapos lagay ko to, tapos maglagay po ako ng konting unang sinangag. Kukuha na lang ako pag kulang pa, otherwise kasi mabusog si mami lunang todo hindi pwede. Kain na po tayo. Salamat po. Lagyan ko po nito. Thank you po Lord. Marami pong salamat. Unang subo sa inyo po. Hindi tayo makapag-live. Busy si mami. Mga ininit ko lang po to. Alam nyo mga kamami, ka-OFW, sa viewer, diba noong pong nakaraang Wednesday, first step po na pagpunta po yung scan ko ng heart, diba? Pero yung pong appointment na yan, matagal na po yan. Siguro mahigit na 1 taon bago po ako binigyan kayo ng appointment. At ngayon lang po yon. Alam nyo po, nung ini-scan ako sa heart, yung napakalaki po na, yung nakikita ko lang po sa mga movie, sa mga videos, diba, yung malalaking ganyan po na machine na ipapasok yung katawan mo, no, na i-scan doon. Habang pinapasok po ako doon, naiisip ko po yung mga taong, sabi ko,
papaano na lang kako yung mga tao lalo dyan sa Pilipinas na walang kakayahan pong magbayad, kasi alam ko mahal po yun talaga yung ganung pagpapatingin po, yung pagpapa-check up ng ano, napakamahal po no, sa totoo lang. Kaya nga po ako, habang pinapasok ang katawan ko po doon sa malaking machine na yon, sa bilog na yon, ang naiisip ko po, nagsasalita po ako, nagtatanong ako, Lord, paano na lang kung ang mga tao ay may depresya, halimbawa ganyan, at walang kakayahan po sila na gastusan ng ganitong kalaking halaga, di po ba? We're very blessed nga po at least nandito po kami sa Hong Kong. Meron man po kaming bayaran, kahit na meron po kaming babayaran mga kamami, hindi naman ganong kalaking halaga. Kaya nga po pag naiisip ko, kung ganun lang sana sa Pilipinas, di po ba? Katulad dito sa ibang bansa na mayroong mga may public na mga na ospital, pagkatapos kompleto sila sa gamit, di ba? Kasi kalimitan po dyan sa Pilipinas, alam niyo po, kung wala kang pera, minsan hindi ka tanggapin sa ospital kahit mamamatay na ang tao, hindi ka patanggapin. Kaya yun po ang nakakabahala nakakapagpaalala dyan sa Pilipinas, sa totoo lang po. Tulad nga ngayon, sabi, pagka ang senior citizen libre daw ang gamot, libre kanya. Pero pumunta ka naman doon sa sasabi doon sa nyo, pagdating doon sasabi walang gamot na ganyan, wala silang ganung gamot. Kaya ang hirap ng kalalagayan doon sa atin, yung mga may sakit, kawawa nang walang pera. Tulad ng ng OWA, wala palang makukuha. Ang tagal-tagal, kung ilang taong ka dito nag-google ng sa pagbibigay dyan sa OWA na yan, wala man lang palang makukuha ka dyan na cash assistance. May makukuha ka lang pala dyan kung ikaw ay na-terminate o biglang umuwi, yun, doon ka lang po merong makukuhang pera doon na 20k. Pero kung ikaw finish contract o kaya for good ka, wala ka palang makukuha. Kasi isang OFW need ng cash assistance ang ituturo, mangungutang ka, maglo-loan ka sa OWA. Napaka ng gobyerno sa atin, no? Biro mo yung mga nakaupo na yan, yun ang mga nangungurakot ng nagkakapera. Yung mga OFW na kay tagal-tagal na
sinasabing hero, pero pagdating sa Pilipinas, wala naman ikaw makukuha tulong, makukuhan tulong doon sa ano. Ang akala ko merong makukuha doon pag halimbawa ikaw ay nag-for good. Wala pala. Wala ka palang makukuha. Tulad ko, halos kalahati na ng buhay ko dito ako sa abroad. Tapos pag nag-forgood ka pala, hindi ka pala makakakuha dyan sa OWA na yan ng cash assistance. Gusto, mangutang ka meron. Tapos marami pang procedure. May collateral pa pala. Napaka-unfair ng gobyerno sa atin, no? Yan, ngayon, nag-aaway-aaway yung gusto nilang hanapan ng butas si Sara Duterte nila ng mga senador na yan. Sila naman ang kauna ng mga mangungurakot. Akala mo kalilinis. Pare-parehas naman sila mga ngurakot. Ano nako, gobyerno natin. Nakakatulog pa kaya yung mga tao na yan, no? Buhay pa sila, sinusunog na ang kanilang kaluluwa sa impyerno. Kawawa talaga ang mga tao. Hindi na lang yung mga mahihirap. Ang nakakaawa yung mga OFW na nagtagal sila dito sa abroad, na nagbibigay kami ng pera sa gobyerno sa Pilipinas. Uwi, wala mang makukuha o mahihita dyan. Ayun, kung terminate ka o kung may nangyari dyan sa iyo sa abroad, yun, may makukuha ka. Pero pag sabihin mo ikaw ay for good ka, o umuwi ka na ikaw ay tapos na ng kontrata, wala ka palang makukuha. Napaka-unfair ng gobyerno na to, no? Kaya nga yung mga OFW, kahit gusto nila for good na umuwi na sa Pilipinas, nila magawa dahil magiging kawawa lang ang buhay sa Pilipinas. Kaya kailan tayo kaya uusad ng Pilipinas na yan, no? Ako, mga kamami.
OFW. Hindi po ba? Kawawa tayo sa gobyerno natin, no? Kaya mga OFW, matutong mag-save ng pera, mahirap po. Dahil kapag wala ka pong pera sa Pilipinas, kawawa tayo. Bukod pa sa pamilya natin ng mga api sa atin. Tatayo yung bansang Pilipinas dahil wala tayong pera. Kawawa tayo pala. Wala tayong mahihita sa kawawa. Naka. Maraming salamat po. Nakapagkwentuhan na tayo at nagbigay ng himutok si Mami Lu sa gobyerno natin. No. Susunod na naman kabanata, mga kamami. Mga OFW. Salamat po. Thank you po. Bye. God bless.